Sa baryo ng San Isidro, may isang boses tuwing umaga na palaging nauuna pa kaysa tilaok ng manok. Patatas! Mainit-init na nilaga, pritong malutong, ginisa, ginitaan, kahit ano patatas meron ako. Si Bonita Trinidad ang kilalang tindera ng baryo. Tinawag siyang Bonita Patatas dahil patatas ang lagi niyang binibenta. Para sa kanya, ito ay kayamanang ipanagmamalaki. Sa bawat ngiti at sigaw niya, nakikita ng lahat na ang patatas ay hindi lamang simpleng root crop, kundi simbolo ng sikap at tiyaga ng mga magsasaka dahil ito ang pinaka-pangunahing pananim nila. Mare, kung wala si Bonita, wala tayong ulam o kaya'y merienda. Kasi siya lang ang masipag magluto ng iba't ibang recipe ng patatas. Wika ng isang kapitbahay habang inaabangan ang kanyang kariton. Oo nga, Mare. Masarap kasi talaga siya magluto. Sabat naman ang pangalawa. Umabot naman yon sa pandinig niya dahil eksaktong nakalapit na siya sa kinaroroonan ng mga ito. Nako, kapag lagi kayong bumibili ng mga patatas ko, siguradong hindi kayo gugutumin. Nakangiti niyang wika. Napangiti naman ang kapitbahay sa masayahing aura niya. At ganoon nga siya kilala. Masipag, masigla, at higit sa lahat, ipinagmamalaki niya ang kanyang pinakamamahal na paninda. Ngunit ang kanyang tahimik na buhay ay biglang nagulo isang hapon. Nang dumating ang balitang nagpayanig, hindi lang sa kanya, kundi sa buong baryo. Ipapakasal raw siya sa isang premero. Ha? Ako? Kay Ignacio? Halos mapasigaw siya habang hawak ang bayong ng patatas. Si Ignacio Primero, isang mayabang CEO sa pinakamalaking hotel and restaurant sa Makati at Quezon Branch. At ang pamilya nito ay nagmamay-ari ng pinakamalaking taniman ng palay sa San Isidro. Nay, ayokong makasal si Ignacio na yun. Baka pagwawalan niya na akong magbenta ng patatas. Hindi ba ayon nun sa patatas? Kaya pinatanggal niya yun sa menu ng pagkain noong nakaraang fiesta dito sa atin. Mariing wika niya nang magkausap sila ng kanyang ina. Anak, malaki ang utang na loob natin sa pamilyang Primero. Sa kanila itong lupang tinitirikan ng bahay natin. Sila ang nagbayad sa ospital na umagkasakit ang tatay mo. Sagot naman ni Aling Caridad. Tamang nanay mo, anak. Kaya hindi natin matatanggihan ang anumang kahilingan nila. Sabat naman ang kanyang ama na nooy kagagaling lang sa kanilang munting bukirin. Ba't umaayaw ka na ngayon, anak? Gayong may crush ka naman kay Senyorito Ignacio. Nanunuksong tura ng ina. Nay naman may crush nga ako doon, pero ayoko namang pagbawalan niya ako magtinda ng patatas. Nakanguso niyang tugon. Panay lang ang tawa ni Aling Caridad at nahawa na rin sa pagtawa ang kanyang itay. Samantala, sa kabilang dako ng lungsod, sa loob ng isang malaking mansyon na puno ng marmol at mamahaling chandelier, malamig ang titig ni Ignacio habang nakikinig sa sinasabi ng abogado ng kanilang pamilya. Nakaupo rin sa tabi niya ang mga magulang na sina Don Alfonso at Doña Victoria. Hindi ako magpapakasal sa isang tindera ng patatas. Mariin niyang sabi. Ito lang ang paraan upang makuha mo ang malaking pamana na iniwan sa iyo ng namayapa mong lolo't lola, iho. Wika ng kanyang ina. Pero bakit kay Bonita Trinidad ba? Marami namang iba. Nakasimangot niyang saad. Wala tayong magagawa. Dapat kay Bonita Trinidad ka lang maikasal. At huminga muna ng malalim ang abogado bago nagpatuloy sa pagsasalita. Kailangan magkaanak kayo. Pero lubos na makuha mo ang mana. Yun ang nakasaad sa last will and testament ng lolo't lola mo. Magpapakasal lang ako sa Bonita na yun. Attorney, kung hindi na siya magtitinda ng patatas. You know it's impossible, Ignacio. Kaya nga siya binansagang Bonita Patatas, hindi ba? Kasi araw-araw siya nagtitinda ng mga patatas at hindi na yun basta mawawala sa kanya. So, walang kasal ang mangyayari. Mariing wika niya. Hindi mo rin makukuha ang mana mo. Sabat ng kanyang ama. Bilang panganay na lalaki sa ating angkan, kailangan mong matupad ang nakasaad sa huling testamento. Napatiimbagang siya. Napakahirap magpakasal sa isang babaeng hindi lamang kumakain ng patatas, kundi ipinagmamalaki pa ang pagtitinda nito. At sa baryo, habang nakaupo sa gilid ng kariton, mahigpit na hawak ni Bonita ang isang nilagang patatas. Kung itong kapalaran ko,
di ipagluluto ko siya araw-araw ng patatas hanggang sa kakainin niya to. Bulong niya sa sarili. Nang sumunod na araw, isang abogado ng pamilyang Primero ang naghahanap sa kanya. Bonita Trinidad? Yes po. Mahina niyang sagot. Gusto kang makausap ni Ignacio Primero. Ang nakatakdang mapapangasawa mo. May kabaman siyang nararamdaman pero sumama siya sa abogado matapos magpaalam sa nanay niya. Suot ang simpleng bestida na hinirampan niya sa kapitbahay. Paano kasi wala siyang formal na damit? Madalas lang siyang nakamaong kapag naglalako at minsan naman nakatokong pants lang. Sa malaking bulwagan ng pamilya Primero, dinala siya ng abogado. Namangha siya sa kumikislap ng mga chandelier na parang mga bituin. Ang sahig na gawa sa mamahaling marmol at ang mga mamahaling pabango na naaamoy niya sa bawat sulok. Hala, Diyos ko! Bulong niya habang nakatingin sa makintab na sahig. Kapag dumulas ako rito, baka pati patatas sa bulsa ko kumalat. Oo, may dalawa siyang patatas na nakasiksik sa bulsa ng kanyang damit. Pampaswerte. Bulong ng isip niya. Miss Trinidad. Tumunog ang malalim na boses mula sa dulo ng bulwagan. Paglingon niya, nakita niya si Ignacio Primero. Suot ang isang blue na long sleeve. Matangkad at gwapo ito pero laging nakasimangot. Parang estatwa na nililok mula sa yelo. Nakatitig ito sa kanyang mula ulo hanggang paa na tila ba nais nitong sabihin na hindi siya nababagay sa mundo nito. Hi po. Pilit siyang ngumiti sabay kumaway dito. At pagkatapos, dahan-dahan siyang lumapit kahit medyo nangangatog ang mga tuhod niya. Magandang araw po sa inyo, Don Alfonso, Doña Victoria. Magalang nabati niya sa mga magulang ni Ignacio na ro'y nakaupo sa sofa. Magandang araw din naman, iha. Sabay-sabay na tugon ng mag-asawang Primero. Ngumiti siya at bumaling ng tingin kay Ignacio. Ako po si Bonita Trinidad. Ang ipapakasal Rose po sa inyo. Ako yung tindara ng... Wag mo nang ituloy. Alam ko yun. Nakasimangot pa rin itong wika habang nakatingin pa rin sa kanya. Ganun po ba? Nakangiti niyang wika. Basta proud po ako doon. Kasi kung wala akong tinang patatas, ewan ko na lang kung saan nakukukuha ng ulam. Napakunot noon naman si Ignacio sa sinasabi niya. Hindi po ba kayo kumakain ng... Naputo lang salita niya nang biglang itaas ng lalaki ang kamay nito. Huwag mo nang babanggitin ng salitang patatas sa loob ng pamamahay na to. Nanlaki ang mga mata niya sa pagsaway ng lalaki. Ha? Paano yun? Pangalan ko nga halos patatas na. Bonita patatas po ang tawag nila sa akin. Hindi bonita kanin, hindi bonita tinapay, kundi bonita patatas. Sandaling natahimik si Ignacio. Napahagikik naman sa gilid ang ibang mga katulong pati na rin ang mga magulang niya. Habang ang abogado na may panaka-nakang umingiti. Alam mo, hindi ka rin nakakaintindi no? Sinabi ngayon kung banggitin mong patatas na yan. Malamig na saad ng lalaki. Hindi ko po talaga maiiwasang banggitin yon, senyorito. Bahagi na ng buhay ko ang patatas. Sa mga sandaling iyon, unang nagtagpo ang dalawang mundo. Ang mundo ng isang babaeng ipinagmamalaki ang patatas at isang lalaking kinamumuhian ito. Nagdaan ang mga araw at naitakda na nga ang kasal nilang dalawa. Ginanap ang wedding reception sa malawak na bakuran ng mansyon at imbitado ang lahat ng taga San Isidro. Congratulations sa inyo, iha. Masayang bati ni Doña Victoria sabay yakap sa bagong kasal. Iha, welcome to the family. Wika naman ni Don Alfonso. Sana mabigyan niyo agad kami ng apo. Bahagya namang napaubo si Bonita. Biglang kumabog ang malakas ng kanyang puso sa sinabi na yon ng biyanan. Samantalang nakasimangot lang si Ignacio at halatang hindi nagustuhan ang tinura ng ama. Sa mahabang hapagkainan ng mga Primero, kumikislap ang pilak na kubyertos. Habang nakahanay ito sa gilid ng mesa. Sa gitna nito ay ang mga mamahaling putahe ng pagkain na talagang pangmayaman. Bakit parang may kulang? Bulong niya, sabay tingin sa kabuuan ng mesa. Napansin iyon ni Doña Victoria. Anong hinahanap mo, iha? Wala po bang patatas?
Nabigla ang biyenan niya pati na rin ang ibang kamag-anak ng mga primero na naroon sa mahabang mesa. Isn't it obvious na wala dito yung hinahanap mo? Stupid question. Mariing pahayag ni Ignacio. Ang mukha nito'y halos hindi maipinta sa sobrang pagkayamot. Sinabi ko na sa'yo, di ba? Huwag mong banggitin ng patatas? Anya habang nakangiti ng pilya. Kasi po, dapat may patatas. Sa tuwing may handaan sa baryo namin, hindi kumpleto kung wala nun. Paborito ng lahat kasi masarap at masustansya. Humugot ng malalim na buntong hininga ang lalaki. Sa bahay na to, walang patatas. Hindi naman siya nagpatalo. Paano kung magdala ako bukas? Huwag mo subukan. Paano kung susubukan ko talaga? Nakangiti niyang wika, halatang nais lang niyang asarin ang asawa. Huwag mo akong ginagalit, Bonita. Hindi mo magugustuhan ang gagawin ko sa'yo. Nakasimangot na wika ni Ignacio. Ngumisi siya habang tahimik na binubuksan ang kanyang maliit na bag na dala. Doon, kuminang ang isang supot ng pritong patatas na niluto niya kanina bago ang kasal nila. Mabango pa rin ito na parang kakaluto lang, kaya halos napaubo ang lahat ng naroon para lang maitago ang paglalaway. Gusto mo bang tikman? Inalok pa niya ang isang piraso sa asawa. Habang hawak ang isa, napakunot ang noon nito at mas lalong kumulimlim ang muka. Kung gusto mo magpasikat, wag dito. Tumangulang siya at sinubo ang isang piraso sa ngumiti ng malapad. Okay. Ang sarap. Kahit kayo mapapabilib. Biglang naging tahimik ang mesa. Lahat nakatingin sa kanya. Seryoso lang ang mukha ng mga kamag-anak ng asawa niya. Pati na rin ang kanyang biyanan. Pero si Ignacio, halatang naiinis na sa kanya. Matapos ang kainan at sayahan, bigla siyang nilapitan ng isang katulong. Senyorita, baka kayo lang po talaga makakapagpaakyat ng patatas sa bahay na ito. Napangiti naman siya sa sinabi nito. Ako po si Lotot, senyorita. Mahinang wika nito. Alam niyo po ba, paborito ko ang patatas eh. Kaso ayaw naman ni senyorito. Kaya ipinag-uutos si Doña Victoria na wag nang isali sa anumang lulutuin ng patatas para walang gulo. Ganun ba? Lahat ba sila hindi kumakain ng patatas? Senyorito lang po. Tango lang ang itinugon niya at lihim na napangiti. Maghintay ka lang, Ignacio. Balang araw, hindi mo lang tatanggapin ang patatas. Mamahalin mo rin ito. Pati na rin ako. Bulong ng kanyang isipan. Nang magsiuwian na ang mga bisita, iginiya siya ni Ignacio sa kanilang silid. Magkasama tayo rito? Nauutal niyang tanong. Of course. Di ba mag-asawa na tayo? Alangan namang sa ibang silid ako matutulog. Ito naman talaga ang kwarto ko. Kung ganon, sa ibang kwarto na lang ako matutulog. Bonita, kahit biglaan man ang kasal na to, dahil sa kagustuhan ko makuha ang mana. Pero sa mata ng tao at ng Diyos, mag-asawa na tayo. Bigla siyang pinagpawisan. Paano kasi, iba ang pumapasok sa isipan niya. Hindi pa siya handa na isuko ang pinakaiingat-ingatan niyang bandera kasi hindi pa naman siya sigurado sa nararamdaman niya para sa lalaki. Oh, ba't pawis na pawis ka? Tanong nito at bahagya pang nakakunot ang noo. Huwag mo sabihing takot ka na ngayon. Samantalang kanina lang, panay ang asar mo sa akin. Hindi kita gagalawin, oy. Kung yan ang kinakatakot mo, basta, wag lang kamain ng patatas nito sa kwarto ko. At baka lang gabin tayo rito, maliwanag. Tango lang ang itinango niya habang pinapahid ang kanyang pawisang noo. Nakahinga naman siya ng maluwag nang pumesto ang lalaki sa sofa bed. Diyos ko, salamat. Akala ko mangyayari ng malaking kababalaghan. Lord, hindi pa ako handa. Bulong niya sa sarili habang pinagtiklop ang dalawang mga kamay. Ganoon ang setup nila. Magkasama sila sa kwarto pero hindi sila magkatabi sa pagtulog. At kahit aasiwa siya sa presensya ng lalaki, tiniis na lamang niya. Hindi rin naman ito nag-take advantage sa kanya. Bagay na hinaangaan naman niya rito. Makalipas ang ilang araw, tahimik na lumabas ng mansyon si Bonita. Dala ang isang bayong na puno ng nilutong patatas. Wala siyang pakailam kung bawal iyon sa loob ng tahanan ng mga primero. Palihim niya itong dinala noong isang araw at ngayon
handa na naman niya itong ibenta sa mga taga Isidro. Ilang minuto ang lumipas at nakarating siya sa kanilang baryo. Habang naglalakad siya sa may kanto, napansin niyang nakaupo sa gilid ng kalsada ang mga batang payat at marurumi ang damit. "Ate Bonita! Ate Bonita!" Sigaw ng mga bata nang makita siya. "Uy, gutom na kayo no?" Biro niya sabay inilabas ang dala niyang nilagang patatas. "Wala po kaming pambayad, ate." Mahinang wika ng batang babae. "Nako, huwag niyong isipin ng bayad. Libre to para sa inyo." Anya at iniabot ang tagi-isang supot sa 5 mga bata. "Maraming salamat po, Ate Bonita." Sabay na wika ng mga ito. "O, hipan niyo muna yan ha. Medyo mainit-init pa yan." Habang pinagmamasdan silang kumakain, tila lumiwanag ang buong paligid. Para sa kanya, sapat na ang simpleng ngiti ng mga batang iyon para makalimutan niya ang malamig na pagtrato sa kanya ni Ignacio. Samantalang lihim namang sinusundan ni Ignacio ang asawa. Sa di kalayuan, pinapanood niya ito habang pinapakain ang mga bata. Patatas lang yun. Pinakamababang pagkain. Pero bakit parang ang sayo ng mga batang yun? Usal niya sa sarili. Nagpa siya siyang bumaba ng kotse at lumapit ng dahan-dahan sa kinaroroonan ng asawa. "Uy, asawa ko!" Masayang bati ni Bonita, sabay kindat pa sa lalaki. "Nag-asawa na po kayo, ate?" Tanong ng isa. Tangulang ang itinugon niya rito. "Hello po, kuya." Sabay na bati ng mga bata. Ngunit, nanatili lang nakasimangot si Ignacio habang nakatingin sa kanya. "Ano ba tong pinagagawa mo ha?" Paangil na tanong nito. Di nagpakain ako. Paborito kasi nila itong nilagang patatas. Gusto mo?" Inabot niya ang isang supot. "Sinabi ko na sa'yo. Ayoko niyan." Mariing pahayag ng lalaki. Akmang lalayo ito sa kanila, ngunit marahang hinila ng isang bata ang manggas nito. "Kuya, tikman mo! Masarap!" Napatitig si Ignacio sa mga mata ng bata. Inosente itong tingnan habang masayang kumakain. Para bang sa simpleng patatas na iyon, nakakita ng pag-asa ang mga batang gutom. Ngunit minsan pa'y sumagi sa kanyang isipan ang nangyaring kabiguan sa buhay niya na naging dahilan kung bakit kinamumuhian niya ang patatas. "Hindi ako kakain yan." Malamig niyang wika sa kamabilis na tumalikod. Napabuntong hininga na lamang si Bonita sa inasta ng asawa. Nagpatuloy siya sa pagbebenta ng kanyang paninda hanggang sa maubos ito. Pagkatapos, dumalaw siya sa kanyang ina sa kanilang bahay. "Anak, buti naman at napadalaw ka. Kamusta na ang buhay may asawa ha?" Nakangiting bungad ng kanyang inang si Caridad. "Heto nay, buo pa rin ang bataan. Hindi ko pa naisuko." Bigla namang natampal ni Aling Caridad ang kamay ng anak. "At bakit yan kaagad ang naisipan mong isagot ha?" Bigla itong napahagikhik. "Tanong niyo po kasi nay, kamustang buhay may asawa?" Natatawa niyang sagot. Maya-maya pa'y biglang sumeryoso ang mukha niya. "Palagi kami nagtatalo tungkol sa patatas, nay. Pero di bale na. Balang araw, matutunaw din ang nagyayelong puso niya." Nagdaan ang 1 linggo sa mansyon ng mga primero. "Ngayong asawa na kita. Ayoko na makita ka pa sa daan at nagbebenta ng mga patatas. Hindi mo kailangan gawin yun. Kaya ko namang buhayin ka." "Ignacio, hindi lang naman ito tungkol sa paghahanap buhay. Daily routine ko na talaga ang magtinda ng mga patatas kasi hanap-hanapin yun ng mga taga-baryo San Isidro." "Asawa mo ko at akong lalaki. Kaya akong dapat na masusunod." Giit pa ring wika ni Ignacio. "Hindi kasali sa anumang kasunduan natin ang pagbawalan mo kung magbenta ng patatas, Ignacio. Kaya sa ayaw at sa gusto mo, magtitipid na pa rin ako dahil mahalaga to sa akin." Kinagabihan, nakagiliwan niyang maglinis ng kwarto hanggang sa umabot siya sa paglilinis ng isang lumang drawer. Doon niya napansin ng isang maliit na kahon na natatakpan na ng mga alikabok. Para bang ilang taon na itong hindi nagagalaw. Maingat niya itong binuksan at tumambad sa kanyang paningin ang ilang medalyang ginto at mga lumang certificate na nakatiklop. Isa-isa niya itong tiningnan at doon niya nabasa ang nakasulat. Champion, Regional Cooking Contest, Best Culinary Dish, Inter-School Festival. "Bakit mo pinakailaman yan?"
Napakislot siya. Muntik pang mabitawan ng box nang marinig ang boses ng asawa. Ignacio, hindi ko sinasadya. Naglilinis lang ako at nakita ko mga to. Abot-abot ang kabang kanyang nararamdaman habang dali-dali niyang ibinalik ang mga medalya at certificate sa kahon. Hindi ko alam na sumali ka pala sa mga cooking contest noon. Hindi umimik ang lalaki at tila nagpipigil ito ng emosyon. So ibig sabihin, magaling ka palang magluto? Anya, habang matamang nakatingin sa lalaki. Biglang kumulimlim ang anyo nito at tumingin ng masama sa kanya. Tumigil ka. Huwag mo nang banggitin pa yan. Bakit? Ano nangyari? Tanong niya. Wala kang karapatang mag-usisa. Pero asawa mo ko, Ignacio. Hindi ba't dapat alam ko rin kung ano mga pinagdadaanan mo? Ngunit imbes na sagutin, mabilis na lumabas ng kwarto ang lalaki at iniwan siyang nakabitin sa tanong. Tahimik na nagpatuloy si Bonita sa pagliligpit. Ngunit hindi mawala sa isip niya ang tungkol sa mga medalya at certificate ng asawa. Ramdam niya ang bigat ng mga alaala na pilit nitong iniiwasan. Patuloy na lumilipas ang mga araw. At isang umaga, habang kumakain sila ng almusal. Iyo, nakausap ko pala ang kaibigan ko si Mr. De Guzman. Ikakasal ang anak niya 2 weeks from now. At balak nila na sa Primero Lounge gaganapin ang wedding ceremony. Pati na rin ang wedding reception. 5 days nilang ibubook ang hotel at restaurant for 5 million pesos. Wika ni Don Alfonso. Aba, magandang balita yan. Natutuwang sambit ni Doña Victoria. O Ignacio, dapat nating paghandaan ito. Prepare everything. Masalan sa pagkain niyang si Mr. De Guzman. Kaya kailangan matiyak natin na ang pinakamasasarap na putahe ang maihahanda natin para sa kanila. Tutulong po ako sa pagluluto, Mama. Sabat naman ni Bonita. Meron po kong alam na masarap na putahe. At syempre, isa sa mga sangkap nun ay ang paborito kong patatas. Patatas na naman. Singhal ni Ignacio. Mga prominenteng tao gaya ng mga De Guzman. Kaya kailangang espesyal na mga pagkain ang ihahain sa kanila. Ngumiti ng bahagya si Bonita. Ignacio, kahit simple lang naman ang lulutuin, kung lalagyan ito ng tamang timpla at pagmamahal, magiging masarap din. Hindi sa mamahaling sangkap na susukat ang galing ng isang kusinero, kundi sa paraan kung paano kahit ang pinakapayak na sangkap ay nagiging espesyal sa kanyang kamay. Kung talagang mahusay ang kusinero, kay patatas man yun o hindi, kaya niyang gawin itong masarap na putahe. Nahahanap-hanapin at babalikan ng sino man. Natahimik ang lahat sa mesa. Napangiti ng palihim si Don Alfonso at si Doña Victoria na may nagkunwaring nagpunas ng labi. Ngunit halatang naaliw sa tapang ng manugang. Si Ignacio naman ay tila ayaw papatalo sa asawa. Paano ba magiging espesyal at masarap ang putaheng gawa sa patatas, saber? Bonita, baka pagtawanan lang tayo. Hindi ka ba nag-iisip? Hindi mo pa nga natitikman, hinuhusgahan mo na kagad. Nagsalubong ang kanilang mga tingin. Si Ignacio, puno ng inis at pag-aalinlangan, samantalang si Bonita naman, buo ang loob at puno ng kumpiyansa sa sarili. Iho, hayaan mo na si Bonita. Maaari siyang maghanda ng isang putahe bilang pandagdag. Malay mo, magiging paborito ng mga besita. Wika ni Don Alfonso. Oo nga naman, iho. Bigyan mo ng pagkakataon itong asawa mo na maipamalasin ang galing niya sa pagluluto. Pagsang-ayon naman ng Donya. Napabuntong hininga na lamang si Ignacio. Fine. Pero tandaan mo, Bonita. Kapag napahiya tayo sa kanila, wala akong ibang sisisihin kundi ikaw. At kung nagustuhan naman nila, sana magbago na rin ang maliit at mababaw na pagtingin mo sa patatas. Namula ng bahagya ang lalaki. Mabilis na kinuha ang baso ng tubig para ikubli ang reaksyon. Basta ayusin mo lang. Isang beses lang kitang bibigyan ng pagkakataon. Mariing wika ng lalaki. Tahimik naman na nagpatuloy sa pagkain si Bonita, ngunit sa loob-loob niya, determinado siyang patunayan na kahit simpleng patatas, kaya nitong daigin ang pinakasosyal na putahe. Isang araw bago ang kasal, nagpunta siya sa kusina. Kumuha siya ng ilang patatas mula sa sako na dala niya galing sa San Isidro. Maingat niyang hinugasan para maihanda sa kanyang pagluluto bukas.
Hindi lang basta putahe ang gagawin ko, kundi isang masterpiece na magpapatunay na hindi dapat maliitin ng simpleng patatas. Anya sa kanyang sarili. Hindi niya alam na nakasilip si Ignacio mula sa pintuan ng kusina. Nakatukod ang mga braso nito sa pader habang nakamasid sa bawat kilos niya. Sigurado ka na ba sa gagawin mo? Napakislot siya nang marinig ang boses ng asawa sa kanyang likuran. Kapag kumalma ka, hindi lang ikaw mapapahiya, kundi ang buong Primero Lounge. Kung papalpak man ako, at least nasubukan ko, di ba? Mas gustuhin ko pang pumalpak ng lumalaban kaysa manatiling bulag sa totoong halaga ng isang simpleng bagay. Hindi ako natatakot, Ignacio. Ikaw lang ang takot na mabigo. Malalim na tiningnan ni Ignacio ang asawa bago niya ito iniwan sa kusina. Well, tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, Bonita. Kapag mapapasuko mo talaga ako dyan sa pinagmamalaki mong patatas. Sabi ng kanyang isip. Kinabukasan, naging abala ang lahat sa Primero Lounge dahil sa wedding na magaganap sa anak ng mga de Guzman. Sa kusina, abala ang buong staff sa paghahanda ng mga sosyal na putahe. Steak, salmon, foie gras, at iba pang mamahaling pagkain. Samantalang sa isang gilid, tahimik na naghahanda si Bonita ng kanyang putahe. Sa tray, makikita ang iba't ibang hiwa ng patatas, pinakintab at inayos na parang obra maestra. Ma'am Bonita, sigurado po ba kayo dyan? Baka matawa lang ang mga bisita kung maghahain tayo ng putahe na gawa sa patatas. Wika ng head chef ng restaurant. Ngumiti siya na puno ng kumpiyansa. Hindi lang basta patatas to. Ito'y simbolo ng sipag at pag-asa. At kapag natikman nila, makikita nila ang sarap na hindi kayang bilhin ng pera. Samantala, nakamasid lang si Ignacio sa malayo. Kinakabahan siya sa posibleng mangyayari. Pero excited naman siya na malaman kung ano ang kayang gawin ng asawa. Siguraduhin mo lang, Bonita, na hindi ka pumalpak at hindi kita mapapatawad. Anya sa kanyang sarili. Ilang sandali ang lumipas at nagsimula na ang kainan. Unang inihain ang mga sosyal na putahe. Pinuri ng mga bisita ang steak at salmon. Ngunit nang ilabas ang espesyal na putahe ni Bonita, marami ang nagtaka. Tahimik na inilapag ng waiter ang plato sa mesa ni Mr. and Mrs. de Guzman. Inikot-ikot ng groom ang tinidor sa tinadtad na patatas na may kasamang creamy sauce at kakaibang timpla ng herbs. Napahinto ito at napanganga matapos ang unang tikim. My God, this is so delicious! Sambit ng groom. Totoo, it melts in the mouth. Ano nga ulit to? Sabat naman ng bride. Hasselback roast potatoes po. Recipe ng Mrs. and Sir Ignacio. Nagulat ang lahat. Lihim namang napangiti si Don Alfonso at si Doña Victoria na may bahagyang napataas ang kilay pero baka sa muka ang kagalakan. Isa-isang tumikim ang bisita at lahat sila'y nagbitiw ng positibong komento. Ito ang pinaka-unique at pinakamasarap na pagkain ngayong gabi. Sambit ng isa. Kakaiba. Dapat isama to sa menu ng restaurant ninyo. Wika naman ang pangalawa. Tama, at siguradong dito kami madalas kakain. Sabay-sabay na wika ng mga bisita. Umabot naman sa pandinig ni Bonita ang papuri ng mga tao. Kaya masayang-masaya siya at hindi siya binigo ng mga patatas niya. Huwag kang masyadong ma-flatter. Tsumamba ka lang. Bigla siyang napalingon. Hindi niya namalayan ang paglapit ni Ignacio sa kusina dahil sa tuwang kanyang nararamdaman. Tsamba? Baka ayaw mo lang aminin na nagsimula ka ng bumilib sa akin. Nakangiti niyang wika. Napatitig naman si Ignacio sa asawa. Nagsimula na nga siyang humanga sa husay nito, pero ayaw lang niyang aminin sa sarili. Hindi ako bumilib sa'yo. Wika niya. Okay, bahala ka. Kibit balikat na tugon naman ni Bonita. Pero aminin mo man o hindi, simula sa gabing to, suswertahin palalo ang negosyo mo dahil sa patatas ko. Hindi ka rin mayabang, no? Nakasimangot na saad ng lalaki. Hindi ako mayabang, mister ko. Gusto ko lang ipaunawa sa'yo na ang patatas, kahit simple lang, pwedeng maging espesyal na putahe. Kaya hindi mo pwedeng maliitin lang dahil sa mura ito. Anya at iniabot ang platito ng putaheng niluto niya. Kung hindi ka pa rin kumbinsido, bakit hindi mo subukan tikman?
Hindi ako kumakain yan. Ayaw mong kainin? Dahil natatakot ka na baka magustuhan mo, di ba? Nakangiti niyang wika sabay kindat pa sa asawa. Iho, tikman mo na. Sabay silang napalingon sa taong nagsalita sa likuran. Huwag nang matigas ang ulo. Minsan, kahit sa pinakamaliit na bagay, matatagpuan ang pinakamalaking sikreto ng tagumpay. Wika ni Don Alfonso. Tama ang papa mo, anak. Wala namang masama kung susubukan mo, hindi ba? Para lahat tayo makatikim sa masarap na luto ng asawa mo. Sabat naman ni Doña Victoria. Napabuntong hininga na lamang si Ignacio at kinuha ang tinidor. Marahan niyang tinusok ang manipis na hiwa ng patatas at dinala ito sa kanyang bibig. Pagnguya pa lang niya, nanlaki ang kanyang mga mata. Malasa, malambot at may kakaibang timpla na hindi niya inaasahan. Ngunit, mabilis niyang pinilit ang sarili na mag-poker face. Pwede na. Anong pwede na? Aminin mo kasi. Masarap, di ba? Nakangiting wika ni Bonita. Bigla namang tumawa si Doña Victoria. Huwag mo nang ipagkaila, anak. Okay lang na sabihin mong masarap ang luto ng asawa mo. Nahawa na rin sa pagtawa si Don Alfonso samantalang nanatili lang tahimik si Ignacio. At muli, nanunumbalik na naman sa kanyang isipan ang nangyari noon. Shit. Mura niya sa sarili at mabilis na naglakad papalayo. Nagmamadali siyang nagtungo sa rooftop ng Primero Lounge at kumuha ng inumin sa fridge. Madalas siyang tumambay roon kaya pinagawan niya ng mini kitchen at bedroom na kompleto sa kagamitan katulad ng kwarto niya sa bahay. Bakit kay Bonita patatas ba ako kinasal? Shit na buhay to. Pagbumura na naman niya habang tumutungga ng alak sa baso. Mariin niyang ipinikit ang mga mata habang dinudurog ang baso sa kanyang kamay. Dumaloy ang dugo mula sa sugat at nakaramdam siya ng hapdi, ngunit mas masakit pa rin ang sugat ng nakaraan na gusto na sana niyang kalimutan. Ignacio? Mahinang tawag ni Bonita, kasabay ng pagbukas ng pinto sa rooftop. Kita sa kanyang muka ang pag-aalala, lalo na nang mapansin ang bote ng alak sa mesa. Anong ginagawa mo rito? Tanong ng lalaki at tinapunan siya ng masamang tingin. Diyos ko, may sugat ka! Anya nang makita ang dugo sa kamay ng asawa. Natatarantang inilibot niya ang paningin sa mini kitchen at nang masulya pa ng first aid kit, dali-dali niya itong kinuha. Hindi mo dapat tinadaan sa pag-inom ng alak ang anumang problema mo, Ignacio. Mas talo ka lang. Wala kang alam, Bonita. Wala kang alam sa lahat ng pinagdadaanan ko. Dahil sa patatas na yan. Kung ganon, sabihin mo sa akin ng totoo, Ignacio. Ano ba talagang ginawa ng patatas sa'yo at bakit ganon na lang ang galit mo? Natahimik ang lalaki, saka mariing ipinikit ang mga mata. Kinuha ni Bonita ang kamay nito at sinimulang linisin ang sugat gamit ang bulak at betadine. Pagkatapos, nilagyan niya ito ng gas pad. Ang patatas ang pumatay sa pangarap ko. Wika ni Ignacio at bahagya pang gumaralgal ang boses. Nagulat ang babae at napatingin sa asawa. Pangarap? Mariing tinungga ni Ignacio ang laman ng bote ng whiskey bago muling nagsalita. Mabigat ang bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig. Pangarap ko daw maging professional chef. Bukod sa gusto kong pamahalaan ng negosyo namin, pangarap ko rin ako magluluto ng mga espesyal na putahe. Kaya pinag-aralan ko yun. Lahat ng sangkap, sinubukan kong timplahin. Ngunit nang sumali ako sa National Culinary Competition noong huling taon ko sa college. Napatigil siya, pilit na pinipigilan ang pangingilid ng mga luha. Bigla na lang sinabi ng mga hurado na gumawa raw kami ng isang natatanging ulam gamit ang patatas bilang pangunahing sangkap. At hindi ko napaghandaan yun dahil hindi ko naman inaasahan na biglang babaguhin ang mga sangkap na lulutuin namin. Pagkatapos, ano nangyari, Ignacio? Mahinang tanong ni Bonita nang makita ang malungkot na anyo ng asawa. At doon bumagsak ang lahat. Pinagay ko ang makakaya ko. Pero nang ipresenta kong putahe, pinagtawanan lang nila. Sabi nila, cheap ang quality. Wala raw lasa. Pinagmukha nila akong katawa-tawa sa harap ng lahat. At mula noon, kahit saan ako magpunta, dala kong kahihiyan at pagkatalo na yun. Kasabay ng pagbagsak ng aking mga pangarap. At yun ay dahil sa patatas.
Malas yun sa buhay ko. Pagsalaysay ni Ignacio kasabay ng pagbagsak ng luha niya. Hindi naman maipaliwanag ang awang nararamdaman ni Bonita para sa lalaki. Kaya niya hindi sinasadyang mapayakap dito. Nagulat si Ignacio nang maramdaman ang mainit na yakap ng asawa. Hindi niya inaasahan yun. Unti-unti siyang nanghina at kahit ayaw niyang aminin, naramdaman niyang lumuluwag ang bigat sa kanyang dibdib. Ignacio, hindi ang patatas ang kaaway mo, kundi ang sugat na iniwan ng nakaraan. Kung hahayaan mong manatili sa'yo yon, hindi ka kailanman gagaling. Hindi mo naiintindihan, Bonita. Sinira ng patatas ang buong pagkatao ko. Kapag naririnig ko yun, para bang bumabalik ako sa eksenang yun. Nung pinagtawanan ako, at ang minaliit na mga matang nakatingin sa akin, na para bang wala akong kwentang tao. Bahagyang lumayo si Bonita para tingnan ang mga mata ng asawa. Nakita niya roon ang puot, sugat at lihim na takot. Ignacio, hindi kasalanan ng patatas. Nais nang ipaunawa sa iyo na dapat maging handa ka sa lahat ng panahon. Hindi ang sangkap ang pumalpak, kundi ang pagkakataon. Pero hindi ibig sabihin, yun ang katapusan ng lahat. At kung hahayaan mong diktahan ang nakaraan ang pwede mong gawin sa kasalukuyan, habang buhay mong kamumuhian ang bagay na pwede rin sanang pagbigay sa iyo ng panibagong simula. Napatitig ang lalaki sa kanya. Tila ba inuunawa ang mga salitang iyon. Ngunit, nag-aatubili pa rin tanggapin. Simula? Paano? Sa patatas? Sa bagay na simbolo ng kahihiyan ko? Oo. Hindi mo ba nakikita? Ang mga bisita kanina, ang mga magulang mo, lahat sila natuwa sa isang simpleng putahe mula sa patatas. Hindi ba't yun ang pangarap mo noon? Napasayahin ang mga tao sa pamamagitan ng luto mo. Ignacio, hindi malas ang patatas. Baka itong daan para muling buuin ang pangarap mo. Biglang natahimik ang lalaki. Maya-maya'y napatingin sa mga mata ng asawa na puno ng katapatan. Doon niya unang naramdaman na baka nga hindi ang patatas ang kaaway niya, kundi ang sarili niya mismo na ayaw pang makausad sa masakit niyang nakaraan. Nagdaan ang mga araw at isang umaga. May konting problema sa Primero Lounge sa Quezon Branch. Nagkasakit daw ang head chef doon. Kung kailan naman may nakabook na birthday celebration bukas at 6 p.m. Seryosong wika ni Ignacio. Baka sa mukha ang pag-aalala. Makikita ang mabilis na paggalaw ng kanyang mga daliri sa mesa. Tanda ng tensyon. Bonita, pwede bang ikaw na munang pansamantalang maging head of chef doon? Ako? Baka hindi ko kayanin, Ignacio. Isa pa, mga potahe lang ng patatas ang alam kong lutuin. May iba namang mga kusinero doon. Ikaw lang ang in charge sa kusina. Ikaw nang bahala kung ano dadagdag mong putahe o ibabawas. Seryosong tugon ng lalaki. May tiwala kami sa iyo, Iha. Nakangiting wika ni Doña Victoria. Tumangu-tangu lang si Don Alfonso habang nakikinig sa kanilang usapan. Napangiti naman siya at na-e-excite na rin. Dahil magluluto na naman siya ng mga putahe gamit ang mga patatas bilang pangunahing sangkap. Kung ganon, pupunta muna ako ng San Isidro. Konti na lang ang mga patatas sa ref eh. Si Manong Delphine na lamang ang mamimili doon. At siya na rin ang maghahatid ng patatas sa Primero Lounge sa Quezon. Wika ni Ignacio. Lihim siyang natuwa sa sinabi ng lalaki. Sa isip niya, sana ito na ang simula ng tuluyang paggaling nito mula sa sugat ng nakaraan. Kinabukasan, sakay ng kotse, binaybay nila ang daan papunta sa Quezon. Maya-maya, nagring ang telepono nito at ang assistant ang tumatawag. Pinapaalala ang business meeting na dadaluhan ng asawa. Wag mo na akong hatid doon, Ignacio. Baka malate ka pa sa meeting mo. Kaya pa naman sa oras. I'll just drop you by. Anito at binilisan pa ang pagpapatakbo ng sasakyan. Ilang sandali ang lumipas at nakarating na sila sa harap ng Primero Lounge. Nandito na tayo. Pero hindi na ako bababa ha. Tutuloy na ako sa meeting ko. Anyway, natawagan ko na rin si Mrs. Perez, ang branch manager. Kaya alam na niya na ikaw munang pansamantalang magiging head chef dito. Wika ng lalaki at pinagbuksan siya ng pintuan. Kaya tuloy nagkakalapit ang mga mukha nila. Bigla namang kumabog ng malakas ang dibdib niya sa simpleng pagkakalapit na yon.
at naramdaman niya ang pamumula ng kanyang pisngi. Dadaanan na lang kita rito mamaya pagkatapos ng meeting, okay? Wika ng lalaki habang matabang nakatingin sa kanya. Sige Ignacio, ingat ka. Ingat din sa pagluluto, Bonita. Good luck. Nginitian lang niya ito bago tuluyang bumaba ng sasakyan. May kung ano naman siyang kilig na nararamdaman sa sinabi ng asawa. Kaya gagawin niya talaga ang buong makakaya niya sa pagluluto. Dahil nakasalalay dito ang reputasyon ng buong Primero Lounge. Nang makarating na siya sa loob, namangha siya sa ganda ng paligid. Hindi man ito kalakihan katulad ng sa main branch, pero maayos din ang disenyo at halatang pang-sosyal ang mga kagamitan. Magandang araw. Pwede ko po bang makausap si Mrs. Perez? Magalang na tanong niya sa isang receptionist. Anong kailangan nila? Wika ng isang may edad na babae. Nakakalabas lang mula sa pintuan ng function hall. Masama ang mukha nito at hinagod siya ng tingin mula ulo hanggang paa. Miss, naligaw ka yata. Mas mabuti pa'y umalis ka na. May hinihintay kaming VIP. Pero pinapupunta po ako dito ni Ignacio. Ako si Bonita, ang asawa niya. Tumawa ng malakas ang babae. Ano? Ikaw ang asawa ni Sir Ignacio? Napalakas ang boses nito kaya nakatawag ng pansin sa iba pang mga staff at may iilan ding nahawa sa pagtawa habang nanguuyaw na tumingin sa kanya. Palibasa, isang simpleng bestida lang ang suot niya at naka-rubber shoes lang. Walang borloloy sa katawan maliban sa relo niya na binili lang iyon noon sa fiesta sa San Isidro. Wala akong pakialam kung ayaw niyong maniwala sa akin. Ako ang pansamantala magiging head chef ngayon. Kaya kailangan ko nang ma-check ang mga kagamitan at mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Mariin niyang wika. Kung ikaw nga talaga ang asawa ni Sir Ignacio, tawagan mo siya ngayon din nang magkaalaman na. Hamon sa kanya ni Mrs. Perez. Nasa meeting ang asawa ko at ayoko siyang istorbohin. Kung ayaw niyong maniwala, wala akong magagawa. Hindi naman ako naparito para ipakilala ang sarili ko sa inyo bilang asawa niya, kundi ang maging head chef muna sa kusina. Mas lalong tumawa ng malakas si Mrs. Perez at pati yung iilang mga staff sumabay na rin sa pagtawa. Ngunit bigla namang natigilan ng mga ito nang marinig ang boses sa likuran. Ako ang totoong asawa ni Ignacio at pinapunta niya ako rito para maging temporary head chef. Lahat nakatingin sa babaeng kakarating lang. Matikas ang tindig nito at elegante ang aura. Ma'am, magandang araw po. Kayo po pala si Mrs. Ignacio. Welcome po sa Primero Lounge. Masiglang bati ni Mrs. Perez. Hindi makapaniwala si Bonita na may babaeng bigla na lang sumulpot at magpapakilalang asawa ni Ignacio. Kaya tuloy napaisip siya kung may iba pa nga bang asawa ang lalaki bukod sa kanya. Sandali lang ma'am. Asawa ka kamon Ignacio? Kunot noong tanong niya. Of course. Alangan namang ikaw. Sabat ni Mrs. Perez habang matalim siya nitong tiningnan. It's obvious naman na mas bagay siyang maging Miss Primero kaysa sayo. Mrs. Perez, hindi ako nakikipagtalo sayo. Kung higit mong paniniwalaan itong isang to dahil sa itsura niya, bahala ka. Ang importante, maihanda ko na lahat ng kakailanganin para sa pagluluto. Matapang niyang sabi at mabilis na tinungo ang kusina. May mga signage naman kaya kaagad din niya iyong tinuntun. Ngunit paglingon niya, nakasunod pala yung babae at si Mrs. Perez. Makinig kayong lahat. Nandito ang asawa ni Sir Ignacio. Siya muna ang magiging head chef ninyo ngayon dahil naka-leave si Arthur. Wika ni Mrs. Perez habang nakahawak sa braso ng babaeng kasama. Wala kayong ibang pakikinggan kung hindi siya. Saglit na natahimik si Bonita. Pinagkatiwalaan siya ni Ignacio at ng mga biyanan niya. Kaya hindi siya makakapayag na aagawin lang ng kung sino ang responsibilidad na inatang sa kanya ng asawa. At ikaw, umalis ka na. Baka ikaw lang ang maging dahilan at mapahiya ang buong Primero Lounge. Nakasimangot na wika ng ginang. Mrs. Perez, di ba ikaw naman ang manager dito? Kung gusto mo tong babae na dito sa kusina, bahala ka. Pero hayaan mo rin akong gawin ang trabaho ko at tumatakbo ang oras. Kailangan maihanda ng pagkain bago mag-alas 6 ng gabi.
Matapang niyang saad, saka nag-concentrate sa paghahanda ng mga sangkap. Nagpatuloy siya sa kanyang ginagawa, samantalang naging abala rin ang babae sa kusina. Sa tingin niya, marunong din naman itong magluto. Pero hindi niya alam kung bakit bigla na lamang itong sumulpot sa Primero Lounge. Hinayaan na lang muna niya ito at gusto rin niyang malaman kung ano talagang totoong pakay nito. Matapos makapagsuot ng apron at hairnet, nag-concentrate na siya sa pagluluto. Kapag dakay nagsusupervise din sa ibang mga kusinero. Mabilis na lumipas ang mga sandali at isa nang nagsidatingan ang mga bisita. 10 minutes na lang at isi-serve na natin ang pagkain. Anya, tumango yung iilan at sumusunod sa instructions niya. Pero may dalawa ding kusinera na mabigat ang loob sa kanya. Maya-maya'y muling pumasok si Mrs. Perez, kasama ng mga waiter at waitress. It's time to serve the food. Anito. Okay, dalhin na ang mga ito at ihain na sa bawat mesa. Utos nito sa mga waiter at waitress, sabay turo sa mga potaheng niluto ng babaeng nagpanggap na asawa ni Ignacio. Hindi niyo ba dadalhin to? Tanong niya nang mapansing dinadaan-daanan lang ang mga luto niya. Mamaya na yan. Gawa naman yan sa murang sangkap. Hindi yan magugustuhan ng mga bisita. Kita mo namang mga sosyal yung mga yon. Paangil na sagot ng manager. Samantalang si Ignacio, kakarating lang galing sa meeting. Ngunit pagkapasok pa lamang niya sa entrance door, narinig na niya ang komosyon ng mga tao. Narinig niyang nagreklamo ito tungkol sa pagkain. Ang pangit naman ng luto rito. Sambit ng isa. Kala ko masarap. Hindi naman. Wika naman ng isa pa. Napakunot noon naman siya at agad na hinanap ang manager. Mrs. Perez, ano nangyari dito? Tanong niya, halatang nagpipigil lang ng emosyon. Sir, ano po? Ang head chef po ang may kasalanan. Nauutal na sagot nito. You mean, ang asawa ko may kasalanan? Napakunot noo siya at hindi makapaniwala na pumalpak si Bonita sa pagluluto. Kaya dali-dali siyang nagtungo sa kusina habang nakasunod sa kanya si Mrs. Perez. Iyan po ang may kasalanan, sir. Ang babaeng yan. Wika ng ginang sabay turo kay Bonita. Nagulat naman si Bonita sa biglang pagdating ng asawa. Kita niya ang pagkadismaya sa ekspresyon nito kaya hindi niya maiwasang kabahan. Nakayukulang din ang lahat ng mga kusinero at kusinera. Tila may gustong magsalita pero mas pinili na lang na manahimik. Napalinga siya ngunit wala na rin doon ang babaeng nagpanggap na asawa ni Ignacio kanina. Bonita, ipaliwanag mo sa akin kung bakit ganito nangyari. Bakit nagreklamo ang mga bisita? Malamig na tanong ng lalaki. Ignacio, narito ang mga putaheng niluto ko. Pero sabi ni Mrs. Perez, mamaya na raw ito ihain sa mesa. Mahinang sagot niya. Napatingin si Ignacio sa mga putaheng nakahanda, kaya inutos niya sa lahat ng mga staff na dalhin ang lahat ng mga yon sa mga bisita. Maya-maya pa'y bumalik ang isang staff sa kusina. Sir Ignacio, gusto raw makilala ng mga bisita ang nagluto ng mga putaheng gawa sa patatas. Anito, bigla namang kinabahan si Bonita sa kanyang narinig. Pero may tiwala naman siya na maayos at masarap ang mga luto niya. Lumabas siya kasama si Ignacio at si Mrs. Perez. Mr. Primero, siya ba ang nagluto ng putaheng gawa sa patatas? Tanong ng isang bisita. Napansin niya ang lihim na pangiti ni Mrs. Perez dahil buong akala nito'y hindi nagustuhan ng mga bisita ang luto niya. Tumango lang si Ignacio at alanganing ngumiti. It's so delicious. Yes, it's true. Sobrang sarap. Hindi ko alam na may ganitong putahe rito. Yung pinakaunang inihain, hindi talaga masarap eh. Yung ibang putahe masarap naman. Pero ito, it's super delicious. Buong paghagang pahayag ng babaeng birthday celebrant na sa tansya niya ay nasa 60s na. Hindi nga kami nagkamali sa pagpili dito sa Primero Lounge bilang venue ng celebration. You know, she is the best chef. Huwag mo na siyang pakawalan dahil asset siya sa business mo. Muling wika ng may edad na babae. Maraming salamat at nagustuhan niyo yung luto namin dito. Wika ni Ignacio. Halata sa mga mata nito ang kagalakan. Pero nais ko ring malaman niyo na itong babae na itong nasa likod na masarap na luto ay walang iba kundi ang aking asawa.
Wika ng lalaki sa kahinawakan ang kamay niya. Narinig niya ang palakpakan ng mga tao. Bigla siyang na-conscious sa pagpapakilala ni Ignacio sa kanya. Hindi mo lang siya nakapag-ayos at suot pa niya ang apron at hairnet. Samantalang napahiya naman ang ibang mga staff na hindi naniwala sa kanya kanina. Kabilang narito si Mrs. Perez. Maraming salamat at nagustuhan niyang luto ko. Matamis na saad niya saka bumaling sa birthday celebrant. Madam, happy birthday po. Sana dito po kayo sa Primero Lounge lagi magsa-celebrate ng kaarawan ninyo. Maraming salamat, Iya. Alam mo, hindi ka lang magaling magluto. Napaka-humble mo pa. Simple lang pero maganda. Napakaswerte nitong asawa mo sa'yo. Nakangiting pahayag ng birthday celebrant. Yes po. Swerte nga po talaga ako sa kanya. Pagsang-ayon naman ni Ignacio, saka inakbayan siya nito. Muli na namang lumakas ang kabog ng kanyang puso sa ginawa na yun ng asawa. Mabilis na lumipas ang mga oras at nagsiuwian na rin ang mga bisita. Pinapatawag ni Ignacio lahat ng mga staff at kusinero upang tanungin sa totoong nangyari. Nang malaman niya ang buong kwento, napatiimbagang siya at galit na hinarap ang manager. Mrs. Perez, bakit hindi mo pinaniwalaan si Bonita na magpakilala siya kanina? Sir, sorry po. Ano lang po kasi? Akala ko hindi siya ang asawa niyo. Hindi ba marami naman pong scammer ngayon? Mrs. Perez, alam ko naman kung bakit hindi ka naniwala sa sinabi ko kanina. Yun ay dahil baba ang tingin mo sa akin. Palibasa, simple lang ang suot ko at hindi elegante katulad nung isa. Wika naman ni Bonita. Ma'am, sorry po. Nagkamali po ako. Kasalanan ko ang lahat. Kaya tanggapin ko kung anong parusa ninyo sa akin. Mrs. Perez, huwag mong husgahan ang inyong kapwa base lang sa kasuotan niya. Hindi sa damit o panlabas na anyo nasusukat ang tunay na halaga ng isang tao. Naiintindihan ko po, ma'am. Patawarin niyo po ako. Hindi ako karapat dapat sa Primero Lounge, kaya ako na po ang kusang aalis. Nagkatinginan sina Bonita at Ignacio. Sapat na para magkaisa sila sa magiging pasya para kay Mrs. Perez. Mrs. Perez, lahat tayo nagkakamali. Pero lahat din tayo, karapat dapat bigyan ng pangalawang pagkakataon. Huwag mong hayaan na mabura ang lahat ng magagandang nagawa mo dahil lang sa isang pagkakamali. Seryoso niyang wika. Maraming salamat po, ma'am, sir. Mahinang sagot ng ginang sa bayoko sa ulo nito. Nang makauwi na sila sa bahay, Bonita, maraming salamat at hindi mo ako binigo. Wika ni Ignacio nang magkasaralinan silang dalawa. Walang anuman yun, Ignacio. Asawa mo ko at karamay mo sa lahat ng bagay. Kaya lang, iniisip ko, sino kaya yung babae na yun na bigla na lang pumasok sa Primero Lounge at nagpakilalang asawa mo? Paiimbestigahan ko yun, Bonita. May kutob ako na baka inutusan lang ng mga kompetensya natin sa negosyo. At kapag napatunayan yun, kailangan nilang managot sa batas dahil kamuntik na nilang masira ang reputasyon ng Primero Lounge. Napabuntong hininga siya, ngunit nagulat naman siya nang bigla siyang yakapin ng lalaki. Nako, Ignacio, nangangamoy patatas pa ako eh. Hindi pa ako nakaligo. Pabirong wika niya na pilit na nilalabanan ang kakaibang sensasyon na kanyang nararamdaman. Eh di maligo ka muna. O baka gusto mo sabayan kitang mag-shower. Anito at sumilay ang pilyong ngiti. Hindi niya inaakalang may ganong kapilyuhan ang asawa. Huwag na, baka kung ano pang maisipan mong gawin sa akin eh. Kung mayroon man, eh ano namang masama. Asawa naman kita, di ba? Ay nako, Ignacio, diyan ka na nga, maliligo na ako. Dali-dali siyang pumasok sa banyo at inilak ang pinto at saka lang siya nakahinga ng maluwag. Diyos ko, hindi pa ako handa. Huwag po muna, saka na lang pagmahal niya na ako. Usal niya sa sarili habang ninanamnam ang maligamgam na tubig sa shower. Kinabukasan, may balita na kaagad tungkol sa ginawang investigasyon. Napatunayan ni Ignacio na inutusan lang talaga ang babae para magpanggap na asawa niya at para sirain ang kalidad ng mga luto sa Primero Lounge. Mabilis namang kumilos ang mga pulis at dinampot ang babae at ang taong nag-utos dito. Isang may-ari ng kilalang ding restaurant ang nais na pabagsakin ang negosyo niya.
Ngunit bahala na ang batas na magpataw ng kaukulang parusa para sa mga may sala. Nagdaan pa ang mga araw habang nag-aayos ng mga gamit sa kusina si Bonita. Nagulat siya nang bumungad si Ignacio. Dala-dala ang isang basket na puno ng sariwang patatas. "Ignacio, ano yan?" tanong niya. Tahimik lang ang lalaki sa una. Tila nag-iipon ng lakas ng loob. Ibinaba niya ang basket sa mesa at marahang huminga ng malalim. Gusto kong subukan muli. Kahit isang beses lang. Hindi ko alam kung anong kalalabasan. Pero kung totoong sinabi mo na hindi ang patatas ang kalaban ko, baka oras na rin para patunayan ko to sa sarili ko. Nanlaki ang mga mata niya. Ngunit agad din itong napalitan ng ngiti. Walang alinlangan siyang lumapit at hinawakan ang braso ng asawa. "Sasamahan kita, Ignacio. Hindi mo kailangan gawin to ng mag-isa." Mula roon, nagsimula silang maghanda. Pinakuluan nila ang ilan, hinalo sa iba't ibang sangkap at sinubukang lutuin sa iba't ibang paraan. Sa bawat hiwa, sa bawat timpla, nararamdaman ni Ignacio ang bigat ng nakaraan. Ngunit kasabay nito, unti-unti ring gumagaan ang pakiramdam niya. Pagkatapos ng ilang oras, isang simpleng putahe ang nailagay nila sa mesa. Ito ay patatas na may creamy garlic sauce at herbs. Hindi ito marangya, hindi rin pang international. Ngunit may kakaibang bango at init na bumalot sa kusina. Tahimik silang nagtitigan ni Bonita bago ito kumuha ng tinidor at tinikman ang luto niya. "Ignacio, masarap!" Sandaling natigilan ang lalaki. Tila ba hindi agad makapaniwala. Kumuha din siya ng tinidor at sa unang tikim pa lang, parang may biglang nabunot na tinik mula sa kanyang dibdib. Hindi ko akalain na kaya ko pala. Napangiti si Bonita, sabay yakap sa kanya mula sa likod. "Hindi lang kaya, Ignacio. Kaya mo ulit mangarap." At sa sandaling iyon, hindi man tuluyang naglaho ang mga sugat ng nakaraan, nararamdaman ni Ignacio na nagsimula na siyang gumaling. Ang patatas, na minsang naging simbolo ng kanyang pagkatalo, ngayon ay nagsisilbing pinto tungo sa bago at mas matatag na simula. Makalipas ang ilang araw, muling nagtipon-tipon ang buong angka ng mga primero sa mansyon para sa isang salo-salo. Hindi alam ng karamihan kung ano ang plano niya, ngunit ramdam ang kakaibang sigla sa paligid. Tahimik siyang lumabas mula sa kusina. Hawak ang isang tray na may takip. Lahat ay napatingin sa kanya. Baka sa mga muka ang saya at muli na nilang nakita si Ignacio na nagluluto. "Anak, anong ginagawa mo?" tanong ni Doña Victoria. Baka sa mukha nito ang pagtataka. Ngumiti lang siya saka nagsalita. "Patagal ko nang kinalimutan ang pagluluto dahil sa masakit na karanasan ko. Hindi lang yun. Kinamumuhian ko ang patatas dahil naniwala ako na itong sumira sa pangarap ko. Pero may isang tao nagpamulat sa akin na minsan hindi ang sangkap ang problema, kundi ang takot na muling sumubok." Tahimik lang si Bonita habang nakamasid sa asawa. Napakasaya niya sa mga sandaling iyon, lalo na't nakikita niya kung paano sinubukan ni Ignacio na magsimula ulit. Dahang-dahang inalis ng lalaki ang takip ng tray. Bumungad ang simpleng patatas na may creamy garlic sauce at herbs. Mainit, mabango, at may kaakit-akit na presentasyon. Namangha ang iilang mga kamag-anak niya, habang napahawak naman sa dibdib si Doña Victoria. "Ito ang bago kong simula. Hindi ito marangya, hindi rin perpekto. Pero mula ito sa aking puso. At ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang luto ko mula sa simpleng patatas." Nakangiting wika ni Ignacio. Unang tumikim si Don Alfonso. Tahimik ang lahat habang hinihintay ang magiging reaksyon nito. "Anak, masarap. Simple pero may lasa. At higit sa lahat, nararamdaman ko ang puso mo dito." Sumunod na bang tumikim ang iba at napasarap din sa putahe niya. Napatingin si Ignacio kay Bonita na nakangiti sa gilid. Bakas ang pagmamalaki at saya sa mga mata. "Salamat, Bonita. Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko muling haharapin ang takot ko." "Hindi ako ang dahilan, Ignacio. Ikaw. Pinili mong bumangon at magsimula ulit. Ako lang nagpapaalala sa iyo kung gaano ka kahalaga." Wika ng babae. At pagkatapos, naghain din ito ng iba pang mga putahe na magkasama nilang niluto ng asawa. Nang sumunod na linggo,
Isang courier ang huminto sa tapat ng bahay. Nag-abot ito ng sobre na may selyo ng National Culinary Association. Nagtaka si Bonita at agad na tinawag ang asawa. Lumabas si Ignacio mula sa kusina. May bahid ng kaba at hindi pa alam ang laman ng liham. Dahan-dahan niya itong binuksan. Nakalagay doon ang isang formal na imbitasyon. Ginoong Ignacio Primero, bilang pagkilala sa iyong kakayahan at kontribusyon sa sining ng pagluluto, iniimbitahan ka naming lumuhok sa darating na International Culinary Revival. Nagaganapin dito mismo sa atin. Isang prestihiyosong pagtitipon ng mga natatanging chef mula sa iba't ibang bansa at ikaw ang napili naming ipanlaban. Nais naming masaksihan ang iyong talento at ang bago mong pananaw sa pagluluto. Nanlaki ang mga mata ni Bonita at halos mapatalon sa tuwa. Ignacio, ito na yun. Isang pagkakataon para ipakita mo na hindi ka talunan, kundi isa kang chef na kayang bumangon. Napayoko si Ignacio. Nanginginig habang hawak-hawak ang liham. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng nakaraan. Ang pagtawa ng mga hurado, ang kakahihiyan sa entablado. Ngunit kasabay nito, sumagi rin ang mga ngiti at papuri ng mga kamag-anak niya. Ang ngiti ng kanyang mga magulang at ang inspirasyong ibinigay sa kanya de Bonita. Hindi ko alam kung handa na ako. Pero baka ito ng pagkakataon. Hindi para patunayan sa iba, kundi para patunayan sa aking sarili na kaya ko pa rin mangarap. Lumapit si Bonita at marahang hinawakan ang kamay ng lalaki. Hindi ka nag-iisa. Ako ang magiging number 1 supporter mo. At kahit anong mangyari, panalo ka sa akin. Ngumiti si Ignacio. At sa unang pagkakataon, matapos ang matagal na panahon, nanumbalik sa kanyang puso ang naudlot niyang pangarap. Mula nang dumating ang imbitasyon, naging abala na siya sa kusina araw-araw. Hindi lang basta pagluluto, kundi mahigpit na ensayo na para bang bumabalik siya sa mga araw ng kanyang pagkatuto sa kolehiyo. Pero ngayon, mas determinado na siya na makakaya niya. Maaga pa lang ay gising na siya. Nagbabasa ng iba't ibang recipe book. Nanonood ng culinary techniques online at sinusubukan ang iba't ibang timpla ng mga putahe. Higit sa lahat, hindi na niya tinataboy ang patatas. Sa halip, ginawa niya itong pangunahing sangkap ng kanyang mga eksperimento. Nang matapos siya, inihain na niya sa mesa ang isang bagong putahe. Patatas croquette na may lamb sauce at herbs. Maingat niya itong inilapag sa harap ng asawa. Itong pinagpuyatan ko kagabi. Simple lang tingnan, pero mahirap timplahin ang balanse ng lasa. Sige, tikman mo. Kumuha si Bonita at dahan-dahang umunguya. Saglit siyang natahimik bago unti-unting sumilay ang ngiti. Ignacio, ang sarap! Crispy sa labas, malambot sa loob, at ang sauce, perfect! Para bang kumakain ako sa isang 5-star restaurant? Napangiti ang lalaki sa papuri ng asawa. Talaga? Hindi ba't dati kapag narinig ko ang salitang patatas gusto ko nang umatras? Pero ngayon, pakiramdam ko, ito magiging daan para makabawi. Nang sumunod na mga araw, si Bonita ang naging opisyal na taga-takim at kritiko ng mga luto ni Ignacio. Kapag may kulang sa lasa, diretsahan niyang sinasabi. Kapag tama ang timpla, buong puso niyang pinupuri. Ignacio, tandaan mo, hindi ito tungkol sa nakaraan, kundi tungkol ito sa pagbabalik ng tiwala mo sa sarili. At andito ako, palagi. Muling napangiti ang lalaki at sa tuwing nakikita niya ang asawa, alam niyang hindi lang siya nagluluto para sa isang kompetisyon. Nagtatayo siya ng panibagong kinabukasan para sa kanilang dalawa. Dumating ang araw ng International Culinary Revival. Sa isang malaking hotel ballroom, ginanap ang prestihiyosong event. Naroon ang mga chef mula sa iba't ibang bansa, mga kritiko at kilalang personalidad sa industriya ng pagkain. Habang nakaupo sa audience si Bonita, hindi niya maitago ang kaba. Natanaw niya ang asawa, nakasuot ng puting chef's uniform na may name tag. Chef Ignacio Primero, Philippines. Mahigpit ang kapit ni Ignacio sa apron niya. Ramdam ang bigat ng mga mata na nakatuon sa kanya. Nang magsimula ang programa, pinakilala ng host ang mga hurado. Isa-isa silang lumabas at doon napako ang paningin niya.
Naroon pa rin ang 3 hurado na minsang nagpahiya sa kanya. Ang mismong mga taong nagsabing cheap ang luto niya na naging dahilan ng pagkawasak ng kanyang pangarap. Nanginginig ang kanyang kamay nang hawakan ang kutsilyo. Sumagi sa isip niya ang mga salitang narinig noon. Walang lasa, katawa-tawa. Sandaling nanikip ang dibdib niya. Parang gusto niyang umatras. Ngunit mula sa audience, nakita niya si Bonita na nakaupo at tahimik na kumakaway. Sabay ngiti na puno ng tiwala. Huminga siya ng malalim. Hindi na akong dating Ignacio na takot sa nakaraan. Kundi ako na ngayon si Ignacio, na puno ng pag-asa at determinasyon. Maya-maya pa'y nagsimula na ang kompetisyon. Create a dish using potatoes as the main ingredient. Wika ng isang American judge. Lihim siyang napangiti. Kung ang patatas ang dahilan ng pagbagsak niya noon, ito rin ang magiging dahilan ng muli niyang pagbangon. Mabilis niyang inihanda ang mga sangkap at pagkatapos nag-concentrate siya sa kanyang pagluluto. Tahimik ang lahat nang ipresenta na niya ang kanyang putahe. Dahan-dahan niyang inilapag sa harap ng mga hurado saka nagsalita. Ito po ay potato with truffle cream sauce. Isang recipe mula sa simpleng sangkap na minsan akong kinamuhian. Pero ngayon ipinagmamalaki ko na. Tinikman ng mga hurado ang putahe. 1, 2, 3. Tahimik ang lahat habang inihintay ang kanilang reaksyon. Sa wakas, nagsalita ang pinakamakatandang hurado. Ang mismong nagsabi noon na walang lasa ang luto niya. Hindi ko akalain na may papakita sa ganitong anyo. Ang simpleng patatas. May texture, may lasa, at higit sa lahat, may puso. Ignacio Primero, you're a true chef. Nagpalakpakan ang mga tao. Mula sa audience, nakatayo si Bonita habang pumapalakpak. Halos maluha siya sa pinakitang husay ng kanyang asawa. Bravo, Ignacio! Bravo! Hindi niya mapigilang mapaluha dahil sobrang touch siya sa suportang ibinigay ni Bonita. Matapos ang mahabang deliberasyon ng mga hurado, muling umakyat ang host sa entablado dala ang gintong tropeyo. At ang nanalo para sa kategoryang Best International Culinary Revival Dish ay walang iba kundi si Chef Ignacio Primero from the Philippines. Nagpalakpakan ang buong bulwagan. May ilan pang nagsitayo para magbigay galang. Sa isang iglap, tila nawala ang lahat ng kirot ng nakaraan. Ang taong minsang tinawanan at binansagang talunan, ngayon pinupuri at pinapalakpakan. Dahan-dahan siyang umakyat sa entablado. Nanginginig ang kamay habang tinatanggap ang tropeyo mula sa mga hurado. Ang mga taong minsan ay nagpahiya sa kanya. Sa pagkakataong ito, ngumiti ang mga ito at marahang tumango bilang pagkilala. At nang ibigay sa kanya ang mikropono, huminga muna siya ng malalim bago nagsalita. Maraming salamat sa karangalang dito. Hindi ko akalaing muling tatayo ako sa entabladong minsan ay naging saksi ng pagkabagsak ng aking pangarap. Noon, itinuring kong sumpa ang patatas. Dahil dito, kinatsa ako, pinagtawanan at naging talunan. Ngunit ngayon, dahil din sa simpleng sangkap na to, nandito ako ngayon sa inyong harapan. Hawak-hawak ang gintong tropeyo. Sandaling tumigil siya at hinanap ang mukha ni Bonita sa audience. Nakita niya itong nakangiti habang pinupunasan ang mga luha. Ngayon ko napagtanto na hindi ang sangkap ang nagtatakda ng ating halaga, kundi kung paano natin ito gagamitin. Hindi ko nakamit ang karangalang ito kung hindi dahil sa isang tao nagpaalala sa akin na ang sugat ng nakaraan ay hindi dapat maging tanikala, kundi aral na magtuturo upang maging matatag sa bawat hamon at mas maging handa sa bawat bukas. Bonita, anya at tumitig sa asawa. Maraming salamat dahil ikaw ang dahilan kung bakit muli ako nangarap. Madamdamin niyang pahayag sa kasinenyasan ito na umakyat sa entablado. Dali-dali din namang umakyat ng stage si Bonita at sinalubong niya ito ng mahigpit na yakap. Maraming salamat asawa ko. Mahal na mahal kita. Anya at dinampian ng halik sa labi ang babae. Nagpalakpakan at nagsigawan ang mga tao. Ang iba na may napaluha. Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Ignacio ang kanyang halaga, hindi lang bilang isang chef, kundi bilang isang taong nagtagumpay,
hindi lang dahil sa talento, kundi dahil sa lakas ng loob at pag-ibig na naging gabay at inspirasyon niya. Matapos ang picture taking at mainit na pagbati ng mga naroroon, magkahawak silang bumaba ng stage at binaybay ang daan pauwi. Nang makarating na sila ng bahay, agad na sinalubong siya ng mainit na yakap ng kanyang mga magulang. "Congratulations, iho! We are so proud of you!" Wika ni Doña Victoria. "Congratulations, Chef CEO Ignacio Primero." Nakangiti namang bati ng kanyang ama. "Chef na, CEO pa." At nagkatawanan silang apat. "Sabi ko sa'yo kaya mo eh. Panalo ka na simula pa lang." Natutuwang wika ni Bonita nang magkasarilinan na sila sa kwarto. "Ngayon hindi ka lang CEO ng Primero Lounge. Ikaw pa isang matagumpay na chef ng mga patatas." "Maraming salamat asawa ko sa lahat ng suporta at tulong mo sa akin. Sa pagkumbinsi mo sa akin na hindi masamang mangarap matapos mabigo." Wika ng lalaki at muli siya nitong hinalikan. "Mahal na mahal kita, Bonita." "Aba, bago yan ah." Pabiro niyang wika. "Hindi na ito bago. Sinabi ko na to kanina. Pero hanggang ngayon hindi mo pa rin sinasagot." "Ah, hindi ba? Sige na nga." "Anong sige na nga?" "Mahal din kita, Ignacio." Anya at kinintila ng halik sa labi ang asawa. Nagkatitigan silang dalawa at hinayaan na muling mag-usap ang kanilang mga mata. "Pwede na ba akong tumabi sa iyo sa pagtulog?" Tanong ng lalaki. "Oo naman. Basta bukas, ipagluluto mo ako ng masarap na patatas." "Yan lang pala eh. As you wish, Bonita Patatas. At hindi lang yun." "Bakit? Ano pang naisip mong gawin?" "Pagtatayo tayo ng karinderya sa San Isidro. At ang pangunahing putahin natin ay ang mga lutong gawa sa patatas. At alam mo ba kung ano ipapangalan ko sa karinderya?" Napangiti si Bonita sa asawa. "Oh, ano naman?" "Bonita Patatas." "Wow, gusto ko yan. Maraming salamat, Ignacio ha. Hindi pa rin magugutom ang mga taga San Isidro." Natutuwang wika niya sa bayakap ng mahigpit sa asawa. Sumunod ang mga masasayang sandali sa kanilang dalawa. Yung sandali ng pag-iisa ng kanilang puso, katawan at kaluluwa para sa mas matatag nilang pagsasama. Nagsimula man ang lahat ng dahil sa mana, ngunit para kay Ignacio, mas mahalaga pa sa mana ang kayamanang meron siya dahil kapiling niya ang babaeng nagturo sa kanya ng kahalagahan ng buhay. Sa piling nito, natutunan niya na ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa salapi o ari-arian, kundi sa pag-ibig na nagbibigay daan sa pag-usad niya sa nakaraan, sa mga ngiti na pumapawi sa pagod, at sa mga haplos na nagpaparamdam na hindi siya kailanman nag-iisa. Wakas.